Hey, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man pong bahagi kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po o nasa labas ng bansa. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay, umaga man po kayong dyan sa inyo, tanghali man po, hapon o gabi. Muli po, ang ating pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. O ito mga kabunyog, parang windang na si Kaufman ah. Windang na. Oh, final na, denied na po. Denied na yung kanyang final na disqualification ng dalawang judges ng ICC. Ha? Ah, nung nakaraang araw, parang July 3 yung petsa ng desisyon ng plenary ng judges ng ICC. Final na po. Actually, nauna na po yung napabalita noong pa yatang May, noong May. Napabalita na yan noong May na may desisyon na nga ang plenary of judges ng ICC na deny yung request ng kampo ni Duterte sa pamamagitan nito ni Attorney Kaufman na i-disqualify yung dalawang judges. Nung una, inanunsyo lang pero hindi pa final. Ito final na talaga eh. Saka may mahaba ng paliwanag yung ICC Plenary of Judges kung bakit. Nung una kasi, decision lang yung sinabi na denied. Pero ngayon, mayroon ng 16 pages yata yun. Yung decision ng Plenary of Judges. So, parang ano, no? uh, Nawiwindang na ito si Kaufman. Sunod-sunod na talo sa kanyang mga request, motions. At ito pa mga kabunyog ang mabigat. Pang-ilan na ba ito? Pang-11 na batch o pang-10 na batch ng mga ebidensya laban kay Duterte ang final na ng prosecution. Yung prosecutor ng ICC ay nag-file na ng pang-10 na yatang batch yan ng mga ebidensya at itong huling final ay 1,000 na pieces o items ng evidence ang final ngayon. Kaya kasama sa mga final na mga ebidensya ngayon ay yung mga ebidensya ng Davao Death Squads at saka yung listahan ng mga hit list. Ibig sabihin, ito yung listahan ng mga in-order ni Duterte na ipapatay. Kaya, yan, mayroon palang ganung proof, ebidensya. Kaya ito, 1,000 items o pieces ng evidence ang present ngayon sa sa pre-trial chamber. Kaya na ito, tambak na. Tinambakan na ng ebidensya si Kaufman. Kaya yung nagsasabi yung sabi ng mga DDS na wala namang ebidensya, sus ito na pang-10 batch na nga yata ito ng ebidensya. At ito lang na batch na ito ng ebidensya, 1,000 na items. Kaya windang na si Kaufman, talagang alam niya na mahirapan niyang maipapanalo ang kaso ni Duterte. Kaya ang solusyon talaga ni Kaufman, madismiss ang kaso sa pamamagitan ng issue ng jurisdiction. Yun talaga yung niya pinufokusan niya. Kaya lang sa dami ng ebidensyang ito, paano niya may papadismiss yan? Kahit yung confirmation of charges hearing sa September 23, mahihirapan din yun dun si Kaufman kasi nga sigurado makukonfirm ng ICC pre-trial chamber yung mga charges kasi nga tambak ang ebidensya at mabigat. Mabigat ang mga ebidensya. Kaya ito, kailangan na talaga ni Kaufman maghanda sa trial. Alam ni Kaufman, kaya yung sinasabi ng mga DDS na walang ebidensya, paano nila masasabing walang ebidensya? Ito nga, tambak ang ebidensya. Sandamakmak na ebidensya. Hindi pa tapos, mayroon pa raw ipa-file next week or sa susunod na mga araw.
batch by batch kasi. Batch by batch ang pag-file kasi napakarami. Ino-organized muna. Oh, kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Oh, kaya napanood ko yung interview kay Kaufman nung isang araw. Tipid ng masyado ang mga sagot. Tipid na, tsaka hindi na siya yung makapagyabang. Ha? Alam niya na, windang na si Kaufman eh. Alam niya ang hirap na ng laban niya. Ha? Yung pagpapadisqualify ng judges, denied. Oh. Ano pa ngayon ang halos sigurado na rin yata si Kaufman. Alam niya na madideny din yung kanyang motion na madismiss sa issue ng jurisdiction. Okay. At alam niya, natutungo sa trial. Oh. Kaya nga, inaano niya talaga eh. Pinipilit niyang mapa-interim release. Kasi kung tutungo nga sa trial, mahabang trial, at least man lang naka-interim release si Duterte. Pero kahit yung interim release, palpak din eh. Akala niya, akala ng iba, in the bag na. Kasi sabi ni Kaufman, okay na sa prosecution, wala namang opposition. Ayun pala, mayroong opposition. Ano bang nangyayari dito kay Kaufman? Kaya, nung tinatanong nung DDS na nag-i-interview sa kanya, ang tipid na ng sagot, ang sinasabi niya na lang lagi, I'm sorry, I cannot comment on that. That is a subject of litigation. Anyway, yan ang Kaya lang, obligado siyang gawin lahat ng magagawa niya, kahit sunod-sunod ang pagkatalo niya, kasi nga, ang mahal ng bayad sa kanya, alam ka namang wala man lang siyang gawin. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating update tungkol po dito sa ICC. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.